Tata. Eh! Oh. Nandito ka. Sir Gov, andito po pala kayo. Akala ko kanina pa po ako mag-isa dito eh. Kanina pa po ba kayo nandyan? Oh. Kalahati na nga itong iniinom ko eh. Punta lang ako ng pantry para kumuha ng yelo. Hey, it's Sunday. Nagtatrabaho ka pa dito. Father's Day pa. Dapat nagsaselebrate kayo ng family mo. Madami po kasi akong di pa natatapos sa trabaho eh. Tapos kailangan daw po ito bukas. Wala din naman po akong gagawin sa bahay, kaya dito na lang po ako. At kailangan daw po ito ni Ma'am Venice agad eh. At sa totoo lang po, hindi kasi kami nagsiselebrate ng Father's Day. Bakit naman hindi? Hindi naman po kasi kami okay ng tatay ko. Simula bata pa lang po ko, iniwan niya na po kami ng nanay ko eh. Kayo nga po pala, bakit nandito po kayo? Father's Day po. Pag Father's Day, talagang gusto ko mapag-isa. Parang ikaw, dinadaan ko na lang sa trabaho. And wala naman dapat ipag-celebrate. Hindi naman ako naging mabuting ama sa anak ko. Bakit mo kami dinala dito? Ano tong lugar na to? Saka, sigurado ka bang safe dito? Ay, ma'am, wala akong pumupunta dito. This floor is under renovation, kaya safe na safe tayo dito. Besides, linggo po ngayon, ma'am. Walang tao dito sa Palma office. Eh di ano na? Oh, kailan ka magde-deposit ng pera? Hindi ba dapat meron akong 30% dun sa makukulimbat mong pera sa supplies ng mga Palma? Well, it's been 2 months. 2 months since the last deposit. Ma'am, hindi naman po ako Do not touch me. I'm sorry. Ma'am, hindi naman po ako nakakalimot. Nag-iingat lamang po ako kasi alam na ninyo, medyo mahigpit po ngayon ng finance at saka ang accounting. Natatakot lang ako, syempre. Baka mahuli tayo. Di ba? Sayang naman yung mga paparating na kaperahan. Alam niyo po, sa totoo lang, nakikita namin lahat kung gaano ka po ka-stricto kay Sir Francis. Pero hindi naman po ibig sabihin nun, masama kayong magulang. Nakikita ko din naman po yung malasakit ninyo kay Julius. At yung pagtato niyo po sa kanila, hindi po naiiba kahit hindi niyo sila totoong anak. At sorry po, Sir Gov. Nakwento po kasi sa akin ni Sir Francis nung nagpapanggap po ko bilang si Ma'am Venice kasi po kailangan daw yun sa pagpapanggap ko eh. Pasensya na po. It's okay. Pero hindi si Julius at Francis ang tinutukoy ko, ha? We had lunch earlier. Ibang anak yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko yung totoong anak ko. Oh? May anak ako sa pagkabinata. Babae. Siguro, kasing edad mo na siya ngayon. Talaga po, may anak kayong babae? Pero magagawa na ulit ni Charmaine, Mommy. Dahil ako na ang bagong executive assistant ni Francis. At lahat ng papeles na kailangan papirmahan sa kanya, dadaan na sa akin. Kaya mapapadali na ang pagnakaw ni Charmaine. Ma'am Venice, ano ba? Masayang-masaya kaya ako nandito ka na sa opisina. Kasi nga, alam niyo naman, matagal na akong
supply chain manager na si Sir Gov at saka si Sir Francis. Pero alam niyo, paminsan-minsan, syempre kinakabahan din naman ako. Kasi baka matimbog, mahuli yung mga pagnanakaw ko, di ba? Like what my daughter said, poprotektahan ka niya. Tayo. Hindi na tayo mahuhuli na nagnanakaw tayo dahil nagpapatong tayo sa presyo ng mga supplies ng mga palma. Nung makilala ko yung nanay ng anak ko, binata pa ako. Hindi ko pa kilala si Margaret. Masyadong masilimot yung nangyari kaya nagkahiwalay kami. Huling balita ako, patay na yung nanay ng anak ko. Hanggang ngayon, nahanap ko pa yung anak ko. Sana makita ko agad para makabawi man lang ako sa kanya. Grabe, Sir Gov. Ganyan po pala yung kwento ninyo. Hey, Tata. Sikreto lang natin yun, ha? Hindi ko alam ba't ko ba nasasabi sa'yo ito. Baka sobrang dami ko nang nainom kasi. I hope hindi mo sabihin sa iba. Sir Gov. Promise. Secret po natin yan. Walang ako narinig eh. Pero alam niyo po, pagdarasal ko na makita niyo po yung totoo niyong anak. Kasi kung sakali, napakaswerte niya po sa'yo. Eh, ang dami po kaya mga tatay na pabaya. Yung tatay ko po, nabandon na kami. Pero ikaw po, kahit ilang taon na hindi kayo tumitigil para hanapin po yung anak ninyo. Minsan naisip ko yung karma eh. Baka the reason why I lost the ability to have my own child, kasi pinabayaan ko yung anak ko. Hindi naman po siguro, Sir Gov. Lahat naman po ng bagay may dahilan. Lahat po may dahilan na galing sa Diyos. Eh, malay niyo po, magtagpo pa rin kayo. Baka nga po nasa tabi-tabi lang ang anak ninyo eh. Salamat, Tata. Well, I guess isa na lang ang problema natin ngayon. I heard nakapasok na rin sa kumpanya ni na Francis si Tata. Naipasok na rin pala niya. And I heard masigasig daw si Tata. Well, sa isang katulad niya na boba at wala namang pinag-aralan, pagbutihin na lang niya maging isang utusan doon sa opisina. But, she won't last long. Kasi kahit anong sip-sip at sipag niya, gagawin kong lahat para mapalayas yung tatang yon sa kumpanya ng mga palma. Ay, gusto niyo po ba ng yelo? Kunan ko na po kayo tapos dalhin ko na lang po sa office ninyo. Sige, salamat, Gid. Sige, kunan ko na po kayo ha. Tata, Po? kung makita ko yung anak ko, I can only hope na katulad mo siya. Mabait, masipag. Sana pinlaki siyang matino at papagmahal sa pamilya katulad mo. Ang swerte ng tatay mo sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit niya kayo pinabayaan. Salamat po. Kunan ko na po kayo.
So, inilagay mo naman ba sa resibo yung napagkasunduan nating presyo? Ha? Yung mga idini-deliver mo sa komisary ng kumpanya, lahat ng gulay, supplies, ganyan. Ginawa mo? Yes po, ma'am. Nalagyan ko po. Abay, nakita ko nga. Oo. Ano ka ba? Baguhan ka? Tama yung hinala ko. Abay, palitan mo. Taasan mo. Ganyan. Ang ilagay mo, per kilo ng luya, 600 pesos. At 500 per kilo ng pechay. Ma'am, may maniniwala po ba dyan? Baka masilip tayo niyan. Lagot ho ako, baka mawalan po ako ng trabaho niyan. Hindi yan. Saka may connection ako dun sa loob. Huwag kang mag-alala, ha? Basta yun ang gawin mo. Yun ang ilagay mo sa resibo. Saka higit sa lahat. Sa dinami-dami ng pera ng mga palma, sa tingin mo malalaman nila na kumukupit tayo ng kita sa kanila. No. Gawin mo. Sige. Ha? So, Sige. tama ang hinala ko. Pinapatungan nila yung... Ata? Po? Kanina ka ba dyan? Nag-CR lang po ako. Sige po. Tama ang hinala ko sa kanila. You'll be facing charges of fraud, embezzlement, and forgery, Charmaine. I went through all your purchase orders dating back 5 years. I must say, mahusay ka, ha? Hindi ka nahuhuli kasi iniiba-iba mo yung mga ingredients na papatungo mo ng presyo. So it could be dairy included in this purchase order, then it could be vegetables in the next. Iniikot-ikot mo lang at kinakalat mo para hindi namin mapansin. Pero ngayon, wala ka ng lusot. Sandali, bitawan niyo ko. Wala akong kasalanan. Kayo ko lumabas, bitawan niyo ako! Venice? May kinalaman ka ba dito? Ikaw ang nag-approve ng iba dito on behalf of Francis. I'm asking you, are you an accomplice to this crime? No, Sir Gov. Wala akong kinalaman sa kalokohan ng babaeng yan. Inaprobahan ko and I signed those papers because nagtiwala kami ni Francis. Nagtiwala kami sa babaeng noon, but how would I have known? Nung babaeng yon, di ba kanina pinagtatanggol mo? You were even willing to take a bullet for her. Di ba malapit kayo sa isa't isa? No! Magkakilala lang kami. Aba, malay ko ba nakikipag-close lang siya sa akin para makalusot siya sa mga ginagawa niya? Pero maniwala ka sa akin, love, wala akong kinalaman sa ginagawa niya. I'm innocent. Kaya bago-bago ko pa nandito sa kumpanya. Sir Goff, I'm one to blame din here. I should have checked more meticulously. Pero kasi nagtiwala na ako kay Charmaine, considering that she's been here for a long time. Nahihirapan po ako huminga. Sabi kailan ko yata pumunta sa clinic. Nasistress na ako. Mama, Sir Goff. Tara. Nakakakaloko yung mga kaganapan kanino sa opisina. Kaya napaturon ako eh. Pero at least, nalaman na natin na si Ma'am Charmaine pala yung nagnanakaw sa kumpanya. Pero feeling ko, yung si Ma'am Venice, may kinalaman yan eh. Kaya kung nagkahulihan na, o di ba? Best actress ang lola mo. Love, hati nga niya ka nakahilig. Ganun. Di ba? Safe? Okay, mas masarap kahit manipis. Uy!
Di ba yung si Chona, ito yung sekretary ni Sir Gov? Bakit? Tinitext ako eh. Ano sabi? Kunin ko daw yung mga gamit ko, tapos bigay ko daw kay Sir Gov. Bakit kaya? Hindi kaya tatanggalin na ako? Bakit ka tatanggalin? Eh, ikaw ngayon nakadiscover ng anomalya doon sa kumpanya. Eh kasi di ba nasira yung Xerox machine? Tapos sinisisi ako ni Ma'am Venice. Eh ang mahal nun, di ba? Ala, bilisan ko na daw. O, alin na, ubusin na natin to. Bumalik na tayo. Tara. Nakapagpalit na ako for investors meeting. Matagal pa ba si Tata? Sir, Ma'am. Excuse me po. Sir, ito na po yung gamit ni Tata. Sir, alam ko naman po na dahil po nasira ko yung Xerox dito sa office, kaya po mawawalan po ako ng trabaho. Sorry po. What are you talking about, Tata? Kaya ako pinakuha mga gamit mo para ilipat sa kabilang room. I'm promoting you to be my executive assistant. Talaga po? Oh, thank you po, sir. Clearly, you have an eye for detail. And more importantly, you have integrity. With what you did, you showed that you care about this company. And we both know kung bakit lagi ka pinag-iinitan ni Venice. Dahil nagsiselos siya kay Francis, di ba? With your promotion, mapoprotektahan kita. Congrats, Ma'am Tata. Tata lang. Mr. Miento will show you your new office. Oo naman. Tara, Ma'am Tata. Congrats. Tata lang. Thank you po, sir. Thank you po, ma'am. Tara na. Kunin ko po ulit, sir. Tara na. Excuse me po. Thank you po. Greg, I just want to remind you. Nakatatanggal lang natin ng isang empleyado dahil sa sobra nating pagtitiwala. Iba ang tingin ko kay Tata. For some reason, magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Well, sana nga tama ka. Oh, what are you busy with? Well, I saw this new opportunity in Taiwan. I'll read about it and I'll let you know. Okay? Okay, you let me know.